dun sa mga naghahaing sa Supreme Court at dito sa sinasabi nilang impeachment, ang tanong ko, asan ang preba nyo? Okay, fishing expedition ito ng AOM. Ang AOM, babalik tayo, audit observation memo, hindi siya audit decision. Ang audit decision kasi, ina-allow, dinidisallow, sinususpend. Wala pa tayo doon. Ang AOM is for compliance, not a finding of fault, not a finding of cause. So, again, babalik tayo. Huwag naman nating lokohin ang taong bayan na may CIF siya o corruption yun. May CIF siya ng 19 days o pag nanakaw yun, asan ang preba nyo? Magandang araw mga kaibigan. So, good news po ito. Salamat kay Professor Malo Tiquia, isang batikang political strategy sa ating bansa. Napakaganda yung kanyang analysis na walang basihan ang impeachment case na pinaplano ng Makabayan Black na i-file sa Kongreso kung ang pagbabasihan ay yun lang paggamit ng 125 million pesos na confidential funds. Okay, so gusto kong expound yung sinabi niya, sinabi siyang may 5 grounds, constitutional grounds kung bakit i-impeach ang isang impeachable official kagaya ng Vice President. Ang nakalagay po sa Constitution, 5 rason. Una, treason. Treason yung pagtatraidor sa ating bansa. Bribery, yung magsuhol ka. Number 3, other crimes. So, I don't know kung ano itong other crimes. Number 4, graft and corruption. Yung convicted ka na ng korte sa graft and corruption. And then, number 5, betrayal of public trust. Kagaya ni late Chief Justice Corona, ang ground sa kanyang impeachment is betrayal of public trust dahil hindi siya nagpa-file ng kanyang mga salin for a certain years. Kaya lang, yun? Politically motivated. Wala. Dahil lang kay Pinoy. So, not a good decision yung nangyari kay late Chief Justice Corona. Okay, so sino pang ma-impeach? Si Sereno, Chief Justice Sereno. Hindi ko na alam kung anong... hindi pala. Nag-resign. Tama. Hindi na umabot sa desisyon ng Senate Court. Nag-resign. So, ang siguradong may botohan si Chief Justice Corona na ang bumoto, sa malala ko lang yung no, yung may bayag, may balls, Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, at then Senator Bongbong Marcos. Wow, ang galing pa ng BBM nun, may bayag siya talaga. Ngayon, nawala ang yagba. Hinahawakan ng... Alam niyo na, sinong humahawak sa kanyang yagba? Pag tinisil, aray. Sige po, ayaw ko na po. Sige, sundin ko na po kayo. Kasi pinipisil yung yagbay. So, dito? Hindi pa naman siya convicted ng graft and corruption. So, yung basihan nila na gastos ng 125 million is lang yun? Audit observation memo. Lang yun? Compliance. May i-comply lang ng OBP kung ano yung nakita ng COA na kakulangan. Pag na-comply nila yon, wala na. Solved na.
Iba, meron ding tinatawag na audit decision memo. Pag decision memo is dinidisallow. Mali, ibalik mo. So, yung petition na isinampa sa Supreme Court, ano lang yun, ang kini-question is, ang Office of the President ang kini-question eh. Hindi si OBP. Unlawful daw yung pag-transfer ng Office of the President ng confidential funds to the Office of the BP. So, granting na paboran ng Supreme Court yung petition, so ibabalik lang yung 125 million. Ganun lang. Kasi ang may kasalanan doon yung Office of the Vice President na kulang sa kaalaman sa batas. Bakit niya i-transfer? Granting na, no? Kailang sinasabi ng Office of the President, may batayan sila sa pag-transfer. So, tama nga, walang basihan. So, wag po tayong mabahala. Ano lang ito? Kagagawan lang ng mga leftist, gusto nilang sirain ng todo si BP Sara na sinasang-ayunan din ni Speaker Martin Romualdez kasi sa kanyang political ambition by 2028. Magandang paninira, lalong mai-project nila na si BP Inday Sara ay masamang public official pag mapailan siya ng impeachment complaint. But kung mag-prosper ito, granting na mag-prosper sa lower house, pagdating sa Senado, ibang usapan na doon. Okay? Kaya relax lang tayo. Ito, i-share ko yung overall comments, reaction ni Malutikia para mas maintindihan ninyo. Pinaplanong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ng isang political strategist. Si Angel Pastor magbabalita. Kinwestiyon ng isang political strategist ang basehan ng nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng SMNI News kay Malutikia, wala itong nakikitang dahilan para ma-impeach si VP Sara kung ang pagbabatayan ang 125 million pesos na confidential funds na tinanggap ng OVP mula sa Office of the President noong 2022. Dito sa sinasabing impeachment, no? Hindi ko maintindihan ano ang kaso. Kasi ang impeachment, several things yan eh. Meron tayo sa Constitution mga 5 bagay. Treason, bribery, other crimes, graft and corruption, betrayal of public trust. Ano ang inyong ikakaso na impeachment? Bakit may final determination na ba ang COA? Ngayong Huwebes, kinumpirma ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na napag-uusapan umano ng ilang political party leaders at mambabatas sa Kamara ang posibleng paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Iginit naman ni Tikia, ginugulo lang ng mga makakaliwang mambabatas ang publiko sa pagkwestiyon ng Confi Fund ng OVP. Ang ginugulo kasi nila sa publiko, una, ano ba ang AOM? Ang tinatawag na AOM, Audit Observation Memo. Observation. Can you file a case of impeachment on a mere observation? Ano ba ang proseso? Dapat alam yan ng ating mambabatas dahil yung audit code matagal na yung pinaplanong amendahan o i-repeal dahil nga medyo hindi na akma sa panahon. Titingnan natin, 2 bagay. Ang Joint Resolution number 2015-1 ay yun ay ukol sa Confidential and Intelligence Fund. Ang sabi doon, confidential. Siguro kahit basic English, anong gagawin ni Vice Presidente? Ilalabas niya yun? Confidential nga. You will be going against the laws of the land, the rules of COA.
Matatandaan na pinagpapaliwanag sa Kamara ng Makabayan Block si VP Sara hinggil sa 125 million pesos na confidential funds na anilay mabilis na ginastos ng OVP. Sinabi naman ni Tikia na tila fishing expedition ang ginagawa ng Makabayan Block congressman lalo't wala naman silang sapat na katibayan na may anomalya sa paggasta ng naturang confi funds. Doon sa mga naghahaing sa Supreme Court at dito sa sinasabi nilang impeachment, ang tanong ko, asan ang preba nyo? Okay, fishing expedition ito ng AOM. Ang AOM, babalik tayo, audit observation memo, hindi siya audit decision. Ang audit decision kasi, ina-allow, dinidisallow, sinususpend. Wala pa tayo doon. Ang AOM is for compliance, not a finding of fault, not a finding of cause. So, again, mabalik tayo. Huwag naman nating lokohin ang taong bayan na may CIF siya o corruption yun. May CIF siya ng 19 days o pag nanakaw yun. Asan ang preba nyo? Maliban naman sa planong impeachment, kwestiyon din sa Korte Suprema ng ilang grupo ang 125 million pesos confidential funds ng OVP. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.